Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Yung pagpunta sa Saudi nitong si First Lady Araneta Marcos. Ito lang naman ang aking pabaon sa pagpunta niya na yan sa Riyadh. Huwag ho sana kayo mag-film fest dyan, okay? Game. First Lady Maria Luisa Araneta Marcos will travel to Riyadh, Nako. Kingdom of Saudi Arabia on the Nako. 17th, kahapon, Oh. to 20th July 2025 on a working visit Nako, to meet working overseas Filipino workers. The First Lady's itinerary includes a visit to the OFW and OWA Servicio Caravan, a Nako, one-stop government Ayan outreach siya, oh. that offers government services to OFWs, including legal aid, financial support, and welfare counseling to OFWs and their families. The First Lady will also visit shelters for distressed Filipino women, workers, and children. Basta, ay nailala ko si Distress Mother pag naririnig ko yung distress na. Basta walang film fest ha, Auntie Claire ha. Pakisabihan niyang amo mo, wag silang magpi-film fest dyan. Sana walang hotel-hotel na pupuntahan nila. Mahirap na. Tayo medyo allergic na pagka nangingibang bansa ho itong ali na to. Medyo kinikilabutan ho tayo mga kababayan. Medyo kinakabahan ho tayo dahil di ba? Yung mga official entourage niya, mag-ingat ho kayo. Yung huling pagpunta ho niyan sa Amerika noong March, matindi-tindi ho ang mga nangyaring kaganapan. Sa mga entourage nitong si Lisa, okay? Mag-ingat ho kayo. Pagka narinig nyo na yung salitang film fest, magsitakbuhan na kayo. Dahil kung sakaling may mangyari sa inyo dyan, i-deny kayo ng kasama nyo na yan. Sasabihin niya, hindi kayo official na kasama sa kanyang entourage. At kung sakaling hindi niyo mapigilan at meron kayong diplomatic pouch kung tawagin at naglalaman ito ng mga Goldilocks, mangyaring kung meron kayong nararamdaman, wag nyo nang hintayin na mangyari sa inyo yung mga nangyari sa mga nakalipas na panahon. Pumunta ho kayo sa pinakamalapit na hospital at magpa-check up kayo baka kung sakali sumasakit ang inyong mga tiyan, okay? Mag-ingat ho kayo pagkakasama nyo yung ali na yan dahil napaka-delikado. Lalo na pagka inalok kayo, you like some, you want some, yari ho kayo dyan. Kung official entourage, alam nyo na ho gagawin. Kung meron nararamdaman sa katawan, huwag nyo na hong ipagbigay alam dyan sa ali na yan. Dahil pag may nangyari sa inyo, i-deny lang ho kayo na hindi kayo kasama sa official entourage nila. Okay? Mag-ingat ho, mag-ingat. The trip originally proposed and scheduled in the first week of July will highlight the steadfast commitment of the Marcos administration to the welfare of OFWs and their families. She will be back on July 21st. Anak ng Petrang Garapata. Napagastos pa nga. Napagastos pa nga. Official Pagka sinabing official, ano ibig sabihin? Chaching. Galing sa pera na sambayanan, ang pinagpunta, ano to? Ano gagawin mo dyan? Hindi ka elected, anong official? Kapritsyo yan. For the sake na masabi na hindi ka naiwan sa Pilipinas, nagpunta ng Amerika ang asawa mo, madam. Huwag na natin lokohin ang sambayanan. Huwag na ho tayong mag-ungguyan dito. Anak ng tokwa, mahiya ho kayo sa mga pinaggagawa nyo. Nakakadiri ho kayo. At kung napansin niyo po, sinabi po, nabanggit din po ni DICT Yusek Dave Almirol na
ilo-launch din po ng unang ginang itong one-stop shop po dito po sa Kingdom of Saudi Arabia. Yung one-stop shop, akala mo ngayon lang no? Panahon pa ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, talagang pinapagaan na ng pamahalaan ng buhay ng mga kababayan nating OFW. Laking kalokohan talaga nito. Lahat na lang, pati yung kay Senator Bongo, sa inyo na rin yun. I mean, yung mga proyekto ng administration, wag lang yung war on drugs kasi talagang yan ang pinansisira nyo kay Tatay Digong. Wag lang yung Dolomite kasi gagamitin niyan pang wasak, di ba? Lahat ng ginawang mabuti ni Digong para dito sa mga ano to, ano nangyari sa Pilipinas. Ngayon, yung tax ng mga long-term savings, 20%. Kaliwat kanan yung baha. Nasaan yung flood control? Hahanapin natin yung mga nawawalang sugarol, at yan ang pag-uusapan natin dito sa video na to, dyan sa Taal. Yung mga flood control na namemerwisyo na nagiging dahilan sa pagbabaha at sa pagkakaperwisyo ng maraming Pilipino, wala ko tayong pakialam doon. Walang justice pagdating sa baha. Justice lang sa mga sugarol. Pasensya kung meron kayong kakilala o kaibigan na nawala dyan sa mga sugarol na yan. Ano ba yung sabong? Di ba sugal yan? So, pag nagsusugal ka, anong tawag sa'yo? Di sugarol. So, yun po ang dahilan kung bakit hindi po makakasama ang unang ginang. Meron ako na ba? Ano? Ulitin mo nga, ante. Oh, ulitin natin. Di po, nabanggit din po ni DICT Yusek Dave Almirol na ilo-launch din po ng unang ginang itong one-stop shop po dito po sa Kingdom of Saudi Arabia. So, yun po ang dahilan kung bakit hindi po makakasama ang unang ginang sa UST po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At least alam nyo na mga kababayan kung anong dahilan. Ang dahilan dahil pupunta siya ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, wala na maraming tanungan. Basta wag lang silang mag-film fest at magkaroon ng insidente dyan. Dahil balita natin, bigat ang parusa ng mga ganyang klaseng gawain dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Ingat-ingat na lang dito na yun lang sa Pilipinas gawin yung mga ganyang klaseng aktibidades kasi mahirap na, mayayari kayo dyan. Yung Riyadh, hindi hindi kayo palulusutin yan. Pag dyan kayo nagkalat, ay panigurado, walang makakapagsalba sa inyo dyan, di ba? Mabibigat ang parusa nila dyan pagdating sa mga krimen. Pagka gumawa ka ng krimen dyan, baka penalty ka pa dyan. Mag-ingat kayo dyan, ha? Huwag ko kayo mag-film fest. Huwag ko kayo, pagka pinagtugtog na ng grupo ni Lisa, yung I Will Survive, magsitamuhan na kayo. Kunyari, ipe-play na nila, magjo-joke sila, magkokoroke sila dyan, ipe-play na yung I Will Survive, magtakbuhan na kayo. Sigurado ako, 100%. Viral kayo kinabukasan pagka ganyan na yan si Coca at kinakanta na yung I Will Survive. Nako! Tapos film fest, I Will Survive, hotel, nako, yari kayo dyan. Tapos party. Kung sino mang katabi ni Kokak, yari kayo dyan. Eto, rektaho tayo dito kay Ma'am Tinka Web. Eto, si Don Patidongan. Pakinggan natin, Jay. Don, who joins us now via Zoom. Don, magandang gabi sa iyo at maraming salamat. Ano na, bro, Hindi ka na nagtakip ng mukha. Bakit? Dahil tumakbo ka ng mayor. Nagkalat yung mga larawan sa social media. Yari, ba't mo pa nga naman tatakpan yung pagbumukha na yan? Dapat maging proud ka dyan, Brad. Diba? Maging proud ka sa pagmumukha mo dyan sa mga pinaggagawa mo na yan. Balita ako, nagipagpulong ka daw kay Bonjing ng mga nakalipas na araw. Enjoy. Karamihan ng mga whistleblower na kagaya mo, kadalasan kayo nakukulong. Mag-ingat kayo, ha. Huwag ko kayong pakakampante, 3 taon na lang yung mga bumaback up sa inyo. Hindi, that's the reality of life. That's the reality ng isang, kung tawagin, whistleblower. Mahirap yung pinasok mo na yan, Brad. At ngayon, kung sino-sino nang kinakaladkad ng mga nang hikayat sa'yo na gawin yung bagay na yan, at yung mga kinakaladkad nila na yon, nako,
Sinasabi ko sa iyo, kung wala man silang kinalaman at nakakaladkad sila sa buwisit na usapin na yan ng patay taal, ginulo nyo. Kung ano-anong pinaghuhulog nyo doon, mga tawilis, wala na gusto bumili. Di ba? Sarap pa naman ng tawilis, di ba? Sausaw mo sa suka, tapos may sinangag ka dyan. Oh, suka, manghang, tapos sinangag. Di ba? Sarap nun. O kaya meron kang munggo, tapos pritong tawil. Anak, oh. Tapos uulan-ulan. Lugi ho yung mga kabuhayan ng mga kababayan natin dyan sa Taal. Siyempre, panghuhuli ng tawid. Pag tatawilis talaga dyan, di ba? Ayan, sisihin nyo yung menu na. Sa iyong oras. Magandang gabi po, Ma'am Genki. So, ang Wala maganda. Isa lang ang maganda. Si Ma'am Pinky Web lang. Diyan sa gabi, walang maganda. Walang maganda sa mga sinasabi mo. Ang maganda lang ay si Ma'am Pinky Web. Tapos. sabi po ni General Estomo, para daw mapatawad ka niya, ay gusto niya ay magpa-interview ka o at least sabihin mo o bawiin mo na hindi daw siya miyembro, yung pag-link mo sa kanya dito sa Alpha Group. So ang tanong ko sa iyo ngayon, Don, babawiin mo ba ito? Bakit ko babawiin? Una, wala naman akong kasalanan sa kanya. Para saan? Oh. Para daw doon sa pag-link mo doon sa tinatawag na Alpha Group. Dahil hindi daw siya, ang sabi niya, hindi daw siya bahagi nitong Alpha Group. Katulad ng sinabi ko, yung isang seat ng Alpha, tatlo yan sila, naghati-hati dyan. Si Lito Gira at saka si Bernie Tacoy. Kaso lang, ito si General Estomo, lubog to. Pag-ibig sabihin ng lubog, wala siyang pangalan. Alam niya yan, term ng pulis yan na lubog. Teka lang, lubog pala, walang pangalan, ba mo tinatawi? Hayaan nyo muna yung ebidensya tumumbok. Di ko pinagtatanggol si Estomo dito. Di pa nga nakita yan eh. Hayaan nyo yung ebidensya na magturo kay Estomo pero huwag mo sasabihin lubog. Mag-execute ka ng affidavit, Brad. Huwag kang puro dakdak ng dakdak sa social media. Wisit ka. So, ikaw, you're stressing and you're still confirming na ito pong si General Estomo ay parte ng Alpha. Yes. Kasama siya sa Alpha talaga. Dahil katulad ng sinabi niya na hindi daw kami magkakilala. Nung panahon ng Colonel pa siya noon, si Lito Gira, ang ano niya, yung tao niya. Gawa ng, nung sa panahon ng Meridian, yung waiting kung tawagin ni Mr. Atungang, kilala ko na siya dyan. Okay. At paano kayo nagkakilala noon? Nung colonel pa lamang siya? Dahil isa yan sila sa tinatawagan ni na Mr. Atungang, pag halimbawa may mga pinapahuli, ang inuutosan itong si Lito Gira. Kaya doon pa lang, naririnig ko na yung pangalan niya. So, para malinaw, Don, ano yung connection again ni Lito Guerra at nitong si General Estomo na colonel noon nung sinasabi mo nga na nakilala mo siya? Dahil si Lito Gira, yan talaga ang parang bagman ng lahat noon. Dahil yan si Lito Gira, siya ang inuutosan ni Mr. Atungang pag halimbawa may pinapahuli na illegal, na bukis. Yan, doon ko nakilala yan, si Lito Gira, sa Pangasinan at nababanggit na yung pangalan niya. Sa Meridian pa lang, alam niya yan. Ang sabi ni General Estomo, dahil nagpa-interview na nga siya kahapon, wala daw siyang kinalaman dito sa mga missing sabungeros. Sabi pa nga niya, nung nangyari daw ito, RD, Regional Director daw siya ng Bicol, at yung mga nako-connect dito sa missing sabungeros ay apparently mga police ng taga Calabarzon. Kaya't napaka-imposible daw na parang yung iyong paratang laban sa kanya. Lahat, Ma'am Pinky, kahit hindi ko papasagutin yang si alias Totoy, lahat ng bagay, kahit na imposible, posible dito sa administrasyon ni Marcos Jr. Maniwala ho kayo. For example, 5,500 flood control, dapat hindi lulubog, pero posibleng lumubog. Dahil wala namang ganun. Hindi papapasukin ng ICC, pero itong imposible. Di makakapasok pero mapapadala nila sa ICC si Tati Paulo. Ganyang katindi ho yan. Ganyang katindi itong administrasyon na to. Walang imposible. Lahat posible para sa kanila. Katulad ng sinabi ko, wala talaga siyang alam sa missing sabungero. Pero
membro siya ng ALPA. Sa isang team, 3 sila yan. Lubog lang siya. Gawa ng active siya na pulis eh. Alam yan ni Bernitacoy, alam yan ni Kuya Nito. Alam yan. Opo. Alam niya yan. So, Ngayon, sa sinabi niyang hindi niya alam yung ano, sa totoo lang, nung January 28, 2023, nagpa-derby yan sa loob mismo sa farm ni Lito Gira. May entry ako dyan, sinalihan ko pa siya. Paano niya sabihin? Dahil wala siyang alam sa sabong. so Una, bakit mayroon siyang betting station? Inamin niya rin, sa bibig niya rin niya nanggaling na mayroon siyang betting station. Pangalawa, sinabi niya na hindi sila magkakilala ni Mr. Atong Ang. Kung hindi kakilala, bakit ka bigyan ng betting station? Yun lang ang unang tanong ko. Anak ng tokwa. Brad, mag-execute ka ng affidavit mo. Ilagay mo yan in writing lahat. Kasi inuutik-utik ho nila eh. Kumbaga, for this week, ito munang SSN na natin ng SSN. Huwag nating idiretso kay Bato at kay Duterte. Unti-untiin natin yan. Istomo o administrasyon ni Digok, isa yan sa mga mga pulis, di ba? Ngayon, pagka na-connecta na natin kay Istomo, pagapang ng pagapang yan. Ngayon, kung sakaling madali natin yung mga yan at maisama sa grupo, alam nyo na kung sinong tutumbukin ng mga yan, kanino na magbibigay ng payola yung mga yan, o kung ano man yung kabalbalan na naiisip ng mga taga-administrasyon na to dito sa issue ng mga nawawalang sugarol. Sa kanya. saan yung betting station niya, Dondon, na sinasabi mo? Sa Katulad ng mga pinanood ko lang kasi yung interview niya kaninang umaga kay Katunyeng at pati dyan yata sa inyo napapa-interview siya, sinabi niya mismo na nagkaroon siya ng betting station. Kaya naman na sinagot ko lang ito dahil nakikita ko parang defense counsel na siya ni Mr. Atong Ang. Subukan niyo panoorin yung mga interview niya. napanood ko na. Ngayon, sinabi niya na hindi niya kilala si Mr. Atong Ang. Ngayon, bakit mo nasabi na hindi mo kilala si Mr. Atong Ang? Bakit mo sinasabi na si Mr. Atong Ang mabait, walang ginawang kalokohan? Saan kayo maniniwala? Ako na halos araw-araw kasama ni Mr. Atong Ang within 16 years? O siya na tinatawagan lang? O inuuto? Brad, maniniwala ako doon sa mga tao na hindi nakadikit sa administrasyon ni Marcos Jr. Doon ako maniniwala. Bakit kamo? Lahat ng nakadikit dito sa administrasyon na to, puro mga go-go. Let's go-go. Di ba? Mga go-go ho sila. Doon ako maniniwala. Kasi lahat na nakadikit sa administrasyon na to, puro falsipikado. Yun ang problema sa iyo, Brad. Nakadikit ka sa falsipikadong administrasyon. Kung lahat ng nakadikit dito, hindi ko papaniwalaan. Lahat ng issue na binato nila, halimbawa kay Tebes, especially kay Pastor Kibuloy, hindi ako maniniwala dyan. Ito, wala akong pakialam kay Atong Ang kahit na makulong yan. Real talk, wala akong pakialam. At naniniwala tayo na maraming dapat ipaliwanag itong si Atong Ang. Pero dahil ikaw kargado ng mga pinagsasabi mo, medyo diskumpiyado na rin ako sa'yo. Hayaan natin sa susunod na administration, doon magkakaroon ng tunay na hustisya para sa mga mahal sa buhay nitong mga nawawalan sa bungero. Hindi hustisya nangyayari dito. Ginagamit ang pagkawala ng inyong mga mahal sa buhay ng walang yang administrasyon na to para siraan ang mga kalaban nila sa politika. Yun ho yun. Kung gusto nyo magkaroon ng tunay na hustisya, darating ho yan mga kababayan. Darating yan sa susunod na administrasyon. Makikita ho natin, lalabas ho ang buong katotohanan. Lalabas ho yung, kung yan si alias Totoy, nandyan pa siya. Sa susunod na administrasyon, nandyan pa siya. Hindi pa siya nakulong, hindi pa siya bumaliktad o kung ano pa man. Maniniwala ako sa sinasabi mo. Kasi sigurado tayo doon sa panahon na yun, walang kargado. Walang mga nagsasabi, ano yan case of first impression. Kaya ganyan ginawa namin.
Madam Chair kasi ganito ho yung ganyan. Walang ganon. Para mga, puro kasi mga go, 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 go. Go, go. Go, go yung mga ano dito. Mga, ewan ko ba sa'yo, Totoy? Utusan na ganito ang gagawin. Pangalawa, nagpakita siya ng certification. Na yung certification na yan, galing sa Pitmaster Foundation. Opo. Samantala, ang may-ari ng Pitmaster ay sila Kiit, na pagmamay-ari ni Atong Ang na pinangalan doon sa anak ni Engineer Celso Salazar. Yung Pitmaster Foundation na sinasabi mo, Don, yun yung papel ano, na nakasulat doon na yung wala galing siyang kay kinalaman. Yung galing kay Attorney Caroline Cruz. Na walang kinalaman, yung nakasulat doon, yung supposed to be walang kinalaman si General Estomo. Wala siyang kinalaman doon Yeah. sa Pitmaster Foundation na So, yan. okay. So, clear po kayo, malinaw po sa inyong salaysay ngayon na wala siyang kinalaman sa missing sa Bungeros, pero talagang parte siya ng Alpha. Pero lubog. Yes, yun po yung inyong membro ginagamit siya. na salita. Yes. Lubog po siya. Yes. Dito sa So, dalawa... logically speaking, hindi siya kasama kasi lubog siya eh. Ngayon, maglabas kayo ng ebidensya na magtuturo sa kanya, paper trail, o kung sino man. Hindi ho kayo. Huwag niyo sasabihin lubog siya. Maglabas ho kayo ng ebidensya na talagang konektado siya. Anak ng toka, sumasakit bato ko sa'yo. Alias, Totoy. dalawang Buwisit ka. personalidad na inyong binabanggit, si Guerra at yung isa pa. Yes, si Bernie Tacoy. Takoy. Ngayon, oo. Sinabi ko nga, ulitin ko, nung January 28, 2023, nagpa-derby yan mismo doon sa loob ng farm ni Lito Guerra. Ngayon, isa ako, may entry ako doon. Sabi nga ng handler ko, boss, bawal mag-video dito. Gawa may isang general na nandito. Pero napicturan niya ng handler ko, yung farm at saka yung bahay. At saka yung resort, nandun, nakarating din ako dyan. Yung sa Indang. I see. Don, nung Hindi porket meron siya derby, nagpa-derby siya, konektado na siya kagad. Kasama na siya sa grupong sinasabi mo. Labasan niyo ho kami ng paper trail. Mga tao na nagsabi, ito yung kinita ng lubog na yan, ng ganito na yan, binigay ko yan dito kay Estomo. Gatin niyo ho, hindi lubog yan, yung tipong lubog yan. O pati si Senator Bato, ilubog mo na dyan. Lahat sila lubog na dyan. O baka pati si PH update, lubog din dyan. Anak ng Veteran Garapata. Kasi pagka sinabi niyo yung lubog, lahat na lang pwede niyong isama. Kasi nga naman, lubog yan. Pambira. Yung siguro mga grade 1, maniniwala dyan kay Totoy, alias Totoy na yan. file ka ng reklamo, no? Pati si lahat ng naging chief PNP, lubog dyan. Buwisit na lubog-lubog na yan. Sa Napolcom. Pambihira, oo. Parang ang lumalabas kasi, ang sinama mo doon is about 12 police, 2 colonel, 1 major, tapos 9 na non-commissioned personnel. Yes. Nakausap ko po ang Napolcom noong isang araw, dahil nga nung nagka-interview ka doon, di ba, yun nga, nagpakita ka na nga ng mukha noon na Yes, doon ka nagbigay ng itong mga pangalan pa tulad ni General Estomo. Ang tanong ko, magkakaroon ka ba ng supplemental complaint o meron ka bang plano na dagdagan pa itong mga pangalan sa iyong complaint katulad ni General Estomo? Yes, katulad nung sinabi ko, marami kasi yan sila na pulis. Yung iba kasi dyan, mukha ko lang nakilala yung mga yan. Pero involved talaga sila. Katulad nung yung grupo nung mga pulis na pinakasuhan ko dyan, mayroon akong kapatunayan na lahat yung mga yan, may mga tato yan sa batok. And ano yung tattoo? Yung Arcangel. Actually, hindi nila may deny sa akin dyan dahil yung iba nagpabura na. Dahil alam nila, nagagamitin ko at mayroon. Anak ng toka. Sasabihin mo meron tato. Tapos biglang bawi mo, actually yung iba dyan nagpabura na. Bahala ka dyan, bro. Rin ako niyan. Kasama rin ako sa tinatuan ng mga yan. So meron kang tattoo?
Ikaw din. Yes. At hindi mo Yes, pa yes. pinapatanggal. Yes, ba't ko ipapatanggal? Eh di nahahalata Ikaw naman, Ma'am Pinky, bakit nga niya man papatagal? Pati tato niya, pinapakita. gumagawa lang ako ng kwento. Don, so, may plano kang mag-file ng supplemental complaint dito sa NAPOLCOM? Yes, naghahanda lang yung abogado ko. At dito sa supplemental complaint, anong masasabi mo sa amin hinggil sa anong ilalaman o sino pang isasama dito sa complaint na ito? Sa ngayon, Pinke, pasensya na, medyo confidential muna to at ayaw ko na muna dagdagan yung mga magagalit sa akin. Opo. Pero alam naman alam ng taong bayan yan. Meron ho ba kayong hope o umaasa ka ba na meron pong magko-corroborate pa sa inyong mga sinasabi, sa mga statements na inyong inalaban, sa mga akusasyon? Oh. Yes, Pinky. Una pa lang, sinabi niya na sa akin na kwentong barbero raw ako. Ito lang kasimple. Nung sinabi ko yung taalik na doon pinagtapunan, kung kwentong barbero ako, generalisto mo, may matagpuan kayang mga buto dyan? Sige. Brad, hindi porket sinabi mo may buto, nakakita ng buto, hindi pa narurule out. Marami pang tanong ang hindi nasasagot dyan sa mga buto-buto na yan, Brad. Anak ng tokwa, oo. Alam na alam mo yung mga straight lang mag-isip yung tipong, okay, ganyan, sinabi ko may buto. Di ba may buto? Sabi ko sa inyo may buto. Ang tanong, kailan linagay yung buto? Gaano nakatagal ang mga buto? Ba't nasa loob na sako ang buto? Pambira. Ano, chinichap-chap muna bago ipasok sa buto? Ay, sa sako? Hindi ho natin alam. Kasi kung sinabi, itinatapon dyan yung ganito, ganyan. Di ba? Hindi naman sa pag-ano, di ba? Unang iisipin mo dyan, paano mo ilalagay dyan? Yang ano na yan? Yang, kung meron kang pagtatapunan, ba't hindi mga bobo. Yung mga nakapaligid, gagawa ka ng krimen. Paano pagka lumutang dyan? Dami nangingisda dyan, ba't mo dyan nilalagay? Pira, oo. Ewan ko lang, kung yan man ang mga kamag-anak ng mga naiwan ng mga nawawalang sugarol, masaya ako para sa inyo. Pero kung ito, bibigyan kayo ng pampalubag loob na biglang sasabihin sa inyo ng kung sino-sinong tao dyan, yan na kamag-anak nyo, pero hindi naman. Para lamang magamit nila ito sa kanilang pamumulitika. Good luck na lang ho sa inyo. Good luck na lang ho sa inyo. Wag mo, Brad, oy, Totoy, wag mo kami sabihan na, paano ako nagsisinungaling? Di ba sinabi ko sa taalik, meron mga ano dyan. Ganito yan, gano'n. Mga kababayan, kahit yung katawan ng tao, sa pagkakaalam natin, once na nalunod yan, after few hours, lulutang yan. Lulutang yan. Ngayon, kung itong sinasabi nitong si alias Totoy, totoo yan, isinilid sa sako, itinapon dyan, lulutang ho yan. Ano yung pagkalutang, bababa ulit, ganon. Ngayon, kung nakasilid sa sako yan, paano nangyari na ang pangit ng mga word na gagamitin natin, baka kasi meron nagmimerienda eh. Paano yung kakainin ng mga tawilis dyan? Paano magiging buto-buto na lang yan? I mean, oo, syempre, paglipas ng panahon, mabubulok yan eh. Nasa ilalim ng tubig eh. Pero hindi pa rin ho yung nasasagot yung katanungan na bakit nasa loob na sako? At parang mga assorted buto-buto yun doon. Meron buto ng... Hindi natin malaman eh. May buto ng kambing, buto ng baboy. Di natin alam kung ano talagang katotohanan dyan. Pero para sabihin na nagsasabi ako ng totoo dahil meron sila natagpuan ganito. Hindi. Brad, hindi ganun yun. Hindi ko lubos maisip na isang bilyonaryo, maraming pera, ikakalat niya ang mga ebidensya dyan sa talik na yan. Meron nung tayong nabasang mga comments sa social media na kung saan kung talagang hindi naman ganun kahihina yung mga kukuti ng mga tao na yan para gawin yung mga bagay na yan. Mag-iiwan ka ng ebidensya sa taal pa. Ang dami nangingisda dyan. Paano pagka meron lumutang na isang sako? Tapos na-identify na missing sabungero talaga. Di magkakaroon na talaga ng all outs
search and rescue operation dyan? O search operation dyan sa Taal? Di ba? Meron tayong narinig. Ba't hindi na lang naghukay at binaon sila doon? Di na lang, papangit ng mga nabasa natin eh. Kung mga nagbe-brainstorming yung mga kababayan natin, sinusubukan nilang intindihin yung mga nangyayari nito. Ayaw ho nilang magpadala dito sa mga explanation itong mga individual na kagaya nitong si alias Totoy. Kayo, kung sakaling, ang pangit kasing isipin na, kasi alam natin, yung mga ordinaryong tao, kagaya natin, hindi natin lubos na maisip na kukuha ng isang buhay ng isang tao. Diba? Ang hirap po niyan. Kasuklam-suklam ang nangyari sa mga sugarol na yan. Kahit na sugarol yung mga yan, may buhay yan, may pamilya yan. Mali ang ginawa sa kanila na yan. Merong ika nga due process. Kung si Atong Angman na may gawa niya, dapat siyang managot dyan. Pero ang sinasabi natin dito, hindi lang para ma-fast track na mapanagot ang isang tao doon sa mga ebidensya na kung saan hindi napaka-sketchy. Hindi natin malaman talaga bang ganyan ang nangyari dyan? O para lang masatisfy yung kagustuhan ng mga iba't ibang individual dyan sa issue na yan, kaya nila mabibilisan at hahanapan ng kung ano-ano, tataanan ng kung ano-ano, di ba? Ayaw naman ho natin noon. Dahil nasasakdal yan o siya ang napagbibintangan ngayong mga panahon na to, didepensahan niya sarili niya, at sana naman maging parehas yung mga bagay-bagay na lalabas dito sa issue na to. Wala tayong problema dyan. I don't care. Makulong yan si Atong Ang. I don't care. Okay? Hustisya para sa mga nawawalang sugarol ang atin dito. Pero para gamitin yung mga individual na napaka-sketchy ng background, kagaya nitong mama na to, ngayon pa lang nasasabi na ho natin, the way na magsalita ho siya, napaka-arrogante. Hindi ho natin malaman, kapani-paniwala ka ba, Brad? Sa tingin mo ba yung confidence mo na yan maghahatid sa'yo na sa mga kababayan natin, makumbinsi mo na para paniwalaan yung mga sinasabi mo na yan? Yung pagpapackage sa'yo, kung sino man ang handler mo, hindi magaling. Nga, ngayon, pangalawa, kaya kong patunayan na kasali ka talaga sa Alpha. Kaso lang, sa isang tatlo kayo, naghati-hati dyan. Meron Hindi ho mga kayong plano, sabi mo nga, na mag-file ng supplemental complaint. Ano po? Don, kailan kaya ito? Inaantay ko lang at inaayos ng aking abogado. At sigurado bang kasama dito si General Estomo? Sa ngayon, wala akong babanggitin Okay. katulad ng sinabi ko sa iyo, Pinky. Alright. No? Okay. Let me ask you about this, Don. Meron kasing hearing, hindi ba? Sa July 22? Yes. Okay. Nabanggit na yon ni... Go ahead. Nabanggit na? nabanggit na ng DOJ yun na may hearing ako sa 22 sa Manila. Oo, sa Manila RTC. Pero itong magiging hearing kasi na ito, Don, medyo iba. Please correct me if I'm wrong. Dahil ito ngayon ang hearing na ikaw ay parang, ikaw na yung iba doon sa ibang mga respondents. Kasi ikaw na yung parang nagiging whistleblower ngayon. So, para lumalabas, mag-isa ka na versus the five others. Tama ba yon? Opo. And how do you feel about that? Anong pakiramdam mo doon na doon sa anim sa inyo ay sa ngayon mag-isa ka na lang? Well, yung hearing na yan, parang inaano lang yata na mag-ano ako ng sariling attorney dahil hindi na ako pwede doon sa grupo ni Attorney Santos. Kaya nga, yung hearing na yan, may panibago na akong attorney. Meron na po. Handa na po kayo para sa July 22? Yes, Pinky. Opo. One last question, Don. Last question. Yung inyong affidavit, kamusta na po at kailan ito planong i-file sa panel of prosecutors o sa Justice Department? Ito pong... Ito ang lagi kong sinasabi sa inyo dito, mga kababayan. Nandito ho tayo para magtanong. Siya sa atin ho natin yung mga nangyayari sa ating bansa. Huwag ho natin tanggapin lahat na sasabihin ng administrasyon nito na ganun-ganun na lamang. Kahit wala ho ako dito, kahit kung sino man ang pinapanood yung mga vlogger, kahit yung mga sinasabi ko, pakasiyasat nyo na maigi. Hindi ho lahat ng vlogger na nagsasalita. O pati ako, isama ko na sarili ko. Pati administrasyon, maging ano ho tayo, parehas ho tayo ha.
hindi o ibig sabihin nasa administrasyon, nasa oposisyon, mga DDS o kung sino man ang nagsasalita, meron ho tayong kanya-kanyang kaisipan. Meron ho tayong kung tawagin critical thinking, no? Subukan ho nating mag-isip ng para sa sarili natin at hindi magpa-sway o magpatangay sa mga opinion, pananaw ng kung sino-sino man, especially yung mga nasa pamahalaan. Dahil ang mga yan, ang gusto lang ng mga yan, makuha ang inyong simpatsya, mapapaniwala doon sa mga kabalbalang pinapakalat nila. Pero tayo ho dito mga kababayan, wala ho tayong kinikilingan dito. Dito sa issue na to, especially sa mga nawawalan ng sugarol. Kung may kasalanan si Atong Ang, ikulong yan. Kung isa siya sa mga mastermind dyan, ikulong yan. Walang problema dyan. Pero doon sa mga totoong mga ebidensya, totoong mga katawan, totoong mga buto-buto. Kung mapatunayan, nagkaroon ang hirap kasing paniwalaan pagka-administrasyon na to ang trumabaho sa mga ganitong klaseng bagay. Lahat po kasi, yung tipong, kung isipin nyo na lang ho ito mga kababayan, kung resulta ho ng eleksyon, kaya ho nilang manipulahin o lokohin o kung ano pa man yung mga mga naglabasan nung nagdaang eleksyon na mapanggang sa ngayong panahon na to hindi pa nabibigyan ng kasagutan. Yung mga issue na yan nangyari sa pagbabantay ng ating mga kababayan. Ano ba naman itong mga nawawalan sa bungero na to? Na kung yung simpleng DNA test mapapalusutan, di ba? Mahirap po talaga sa totoo lang. Mahirap pong paniwalaan. Alam niyo itong si alias Totoy, gusto nating maniwala sa kanya. Gusto nating isipin na totoo yung mga sinasabi niya. Kaso kung walang magko-corroborate dyan, walang magsasabi na, ayan, ako talagang kasama ko yan si Totoy, kasama ko yan si Atong Ang, ganito nangyari dyan, ganun nangyari dyan. Mga lima pang tao. Kung ito mag-isa na ito, hindi papaniwalaan. Mahirap paniwalaan itong mama na to. Natalo nga ng pagka-mayor eh. Di ba? Hindi maniniwala dyan. Bigyan mo pa ako ng mga 5 tao na magsasabi, magko-corroborate dyan sa sinasabi mo na yan. At ako na mismo sasabi sa'yo dito. Sasabihin ko dito sa administrasyon na to, ikulong nyo na si Atong Ang. 5 tao pa, kahit na hindi pa na DNA ang mga yan, 5 tao pa na kung saan lahat ng sinabi mo, sasabihin